Amen. So, di na natin patatagalin, ano, at tinatatawagan yung mensahero ng Panginoon sa gabing ito sa buhay ni Brother Edward. Palakpakan natin si Lord. Good evening sa aking mga kapatid, brother and sister. Nakatayo na naman, nakakaano pala. Bago tayo mag-umpisa, mag-pray muna tayo. Lord, salamat po Lord sa gabing ito Lord, na nakasama ko naman ang aking mga kapatid dito sa iglesia na ito Lord. Umingi kami ng kapatawaran sa bawat isa Lord. Kung ano man ang aming nasasabi sa aming mga kapatid, sa aming kaisipan o sa aming bibigaw, Lord, humingi kami ng kalinisan, o Lord. Lord, itong gabi din ito, Lord, ako po ang itinalaga ng aming leader, Lord, na magsalita ng iyong salita o basahin ng iyong salita, o Lord. Ngunit hindi ako ang magsasalita kung hindi ang iyong banal na espiritu ng iyong anak aking Ama. Gamitin niyo lang ako, aking Ama, sa inyong itong gabi na ito, Lord, na may payagan yung kalooban, hindi ang aking kalooban, Lord. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Yung pag-aaralan natin ngayon, napakadali lang naman. Hindi naman mahirap. Alam na natin yung kwento nito. Ito'y mag-uumpisa sa Luke Luke 16 verse 19 to 31. Ito yung kwento ng isang, ang sabi nga dito, yung pamagat niya dito sa Luke, ang mayaman at si Lazaro. Babasahin natin na 19, sabay-sabay na lang, babasahin na lang natin dito. Sabi niya dito, mayroon isang taong mayaman na nagsusuot ng kulay buwi at pinong lino at nagpipiyesta araw-araw sa maraming pagkain. At sa kanyang pintuan ay nakahandusay ang Lazaro na puno ng mga sugat. Malakain mula sa mga nahuhulog hapag ng mayaman, maging ang mga aso ay lumalapit at inihimuran ng kanyang mga sugat. Ulubi at siya ay dinala ng mga anghel sa kandungan ni Abraham. Namatay din ng mayaman at inilibing. At mula sa Hades, kanyang pinagdurusan, tumingala siya, nakita malayo si Abraham at si Lazaro at sa kanyang kandungan. Siya'y sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin at suguin mo si Lazaro upang itubo niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at malamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa apoy nito. Subalit sinabi ni Abraham, Anak, alalahanin mo na sa iyong buhay ay tinanggap mo ang iyong mabuting bagay at si Lazaro naman ay nagmasamang bagay, subalit ngayon ay naaliw siya rito ng ikaw ay nagdurusa. Bukod dito ay isang malaking bangin inilagay sa pagitan natin upang ang mga nangarini tumawid buhat dito ay patungo sa inyo ay hindi marini at wala ring makatawid mula riyan patungo sa amin. Sinabi niya, kung ganon, ipinakiusap ko sa inyo, Ama, isugo mo si bahay ng aking ama, sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki upang magpatuto sa kanila nang hindi rin sila mapunta sa dakong ito ng pagdurusa.
Subalit sinabi ni Abraham, nasa kanila Moises at ang mga propeta, hayaan mong sila'y makinig sa kanila. Sinabi niya, hindi amang Abraham, subalit kung ang isang mula mga patay ay pumunta sa kanila, sila'y magsisisi. At sinabi niya sa kanya, kung hindi nila pinapakinggan si Moises at ang mga propeta, hindi rin sila maikayat kahit may isang bumangon mula sa mga patay. Amen. Kung titignan natin dito, sabi nga sa verse natin, may isang mayaman na nagdaramit ng mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. At may isang namang pulubing nangangalang Lazaro, tadtad ng sugat at nakalupaysay sa may pintuan ng mayaman upang mamulot kahit mumog na nahulog mula sa hapag ng mayaman. At doon dinidilaan siya ng aso at dinidilaan ng kanyang mga sugat. Pero dito tayo sa verse 22. Sabi niya, namatay ang pulubi at dinala ng anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Kung titignan natin dito, nung namatay ang pulubi, dinala ng anghel sa piling ni Abraham. Kung titignan natin ang kwento nito, ang pulubi siguro wala na talagang, hindi na siya makapagtrabaho. Totally may sakit na siya. Pero yung mayaman naman, kung titignan mo, namatay rin ang mayaman at inilibing. At kung bababa ka dun sa 23, pero hindi muna natin yung pag-uusapan muna natin yung 22. Hindi naman ibig sabihin na porki pulubi ka o dumadanas ka ng kahirapan sa buhay mo. Ibig sabihin, hindi tayo mahal ng Diyos. Kung titingnan mo yung buhay ng pulubi talaga, wala, tatad siya ng sugat. Ang pangalan niya nga Lazaro May isang namang pulubing nangangalang Lazaro, tad ng sugat. Nakalupaysay. Means nakalupaysay siya. Kung sabihin na natin yung mga pulubi na wala talaga, nakikita mo sa daan lang, namumulot ng pagkain, di ba? Pero kung titingnan natin, ano yung bagay na, sabi nga, kung titignan mo yung sa piling ng ginawa ni Lazaro, di ba? Wala na siyang maasahan sa kanyang buhay. Kumbaga namumulot na lang siya dun sa mayaman. Kung ano yung nahuhulog dun sa kanyang mesa. Yung hindi niya inuhulog talaga, hindi natin alam kung ano yung klaseng nahulog. Pero alam natin siguro yung tinapay, kasi nung unang panahon yung tinapay, yung parang galing ako sa Qatar, yung sabi nilang walang asukal. Baka yun ang nahuhulog sa kanya. Tapos dinidilahan siya ng aso. Yung sugat niya. Nagtsatsaga siya dyan, hindi siya, kahit na may sugat siya, hindi siya nagreklamo. Bakit nangyari ito sa buhay ko? Pero tayo, tanungin natin ang ating sarili. Minsan, dumadaan lang tayo sa isang bagay na pagsubok o minsan ay pinapalo tayo ng ating ama dahil tinutuwid niya tayo sa ating pagkakamali, pero nagagalit tayo. Binabaliwala natin. Parang tayo, may mga anak tayo. Di ba yung anak natin, dinidisiplina natin para may takot sila at sumunod sa buhay natin, sa gusto natin. Pero tayo, pag dumadanas tayong kagaya nitong si Lazaro, hindi siya nag-complain. Kahit anong sakit na nararanasan niya sa katawan niya, hindi niya sinabi, bakit nangyari sa akin ito?
Wala kang narinig sa kanya na nagtanong siya o sinabi niya sa Diyos, bakit nangyayari ito sa akin? Pero tayo minsan, konting bagay lang, tinatanong natin ng sarili natin, bakit nangyayari sa buhay ko ito? Bakit dumanas ako ng ganito sa buhay ko? Naglilingkod naman ako. Nagpupunta ako sa Bible study. Nag-church ako. Bakit dumadanas ako ng ganito? Ibig sabihin, tayo dumadanas ng ganito, dapat tayong magpasalamat sa ating Diyos. Dahil itinakda ng ating Diyos kung ano yung buhay natin dito bago pa lang tayo isinilang. Kung ano yung buhay mo mangyayari sa iyo, itinakda na ng ating Ama yun. Sabi nga dito, kung babasahin natin yung sa pangalawa naman, sabi niya, namatay rin ng mayaman at inilibing, verse 20, sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades. Tumingala ang mayaman at kanyang natanaw sa malayo si Abraham sa piling ni Lazaro. Ibig sabihin pala, pag namatay ang isang tao, sa aking lang kaisipan, pag ikaw ay talagang tumanggap na pinaniwalaan mo talaga sa puso mo at nagsisi ka, na tinanggap mo talaga sa puso mo si Jesus Christ is the Son of God, namatay sa krus para sa ating kasalanan at muli siyang babalik, lahat ay makakalimutan mo. Di ba nung dinala ng anghel si Lazaro ay wala siyang ibang ginawa kundi magsaya. Inaaliw siya ng mga anghel. Hindi niya nakita yung mga dinanas niya nung nandun sa mundo. Hindi niya na inalala yun. Dahil malinis na siya. Pero yung mayaman, sa verse 24, nung nakita niya si Lazaro, sa verse 24, at sumigaw siya, Amang Abraham, mabag po kayo sa akin. At utusan niyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo niyang kanyang daliri at palamigin ng aking dila sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Dito hindi binanggit kung anong pangalan ng mayaman. Mayaman lang. Pero anong sabi ng mayaman? Nararanasan niya ngayon yung kanyang ginawa nung nasa ibabaw siya ng lupa, sabi nga dun sa verse 25, ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, Anak, alalahanin mong nagpasasaka sa buhay sa ibabaw ng lupa at si Lazaro ay nagtiis ng kahirapan, ngunit ngayon inaaliw siya rito, samantalang ikaw naman ay nagdurusa. Di ba? Ang hirap, di ba? Nung nakikita mo si Lazaro na inahaliw siya ng mga anghel, lahat ng kahirapan niya nung nasa lupa siya, doon ay napakasaya. Pero yung mayaman, ang sabi niya nagtitiis siya sa hirap. Samantalang nagdurusa siya. Tapos sa verse 26, higit sa lahat, inilagay sa pagitan natin ng isang malaking bangin upang makaparini ay hindi maparehan at ang mga nariyan ay hindi makaparin. May pagitan. Parang ganyan. Siguro kung nabasa niyo na yung kwento nung pagdating ng Panginoon, nahihiwalay niya yung kambing at sa mga tupa. Walang pinagkaiba ito. Pag ikaw ay tumanggap kay Christ, kukunin ka niya ng mga anghel at dadaling ka kung nasan si Abraham. At kung ako naman ay nakatayo dito, ay para bang pinapakita ko lang na isa akong Kristiyano, pero sa loob-looban ko ay may tinatago akong kasalanan o galit, hinggit,
o paninirang puri sa aking kapwa-tao, ay may kalalagyan ako. Baka mapunta ako kung saan yung mayaman. Isipin mo, hindi ka tatawagin sa pangalan mo. Napakasakit na bilang Kristiyano at pag namatay tayo, akala natin pupunta tayo dun sa sinasabing paraiso o dun sa kung nasaan si Abraham, bigla pala na hindi tayo makakapunta doon. Kasi binabanggit dito yung mayaman at mahirap at si Lazaro, binanggit yung pangalan ni Lazaro. Binabanggit. Pero yung mayaman, ni minsan, hindi binanggit. Ang binabanggit lang, mayaman. Wala siyang pangalan. Tapos verse 20, higit sa verse 27, verse 27, at sinabi ng mayaman, kung ganun po ang mga Abraham, pinamanhik ko sa inyo, papuntahin si Lazaro sa bahay ng aking ama. Sipong, alam niya ang pangalan ni Lazaro ng mayaman. Pero, kung babasahin mo sa una ito, hindi naman sinabi nung kumakain yung mayaman at yung namumulot sa hapag si Lazaro, hindi naman niya binanggit Lazaro. Di ba? Wala siyang sinabing pangalan. Walang sinabi yung mayaman, Lazaro, anong ginagawa mo dyan? Wala siyang binanggit. Ni minsan, wala siyang binanggit. Ngayon, ang sabi nga dito, kung ano yung ginagawa mo sa kapwa mo, ganun din. Kung paano mo ginagawa sa kapwa mo, kagaya ng mayaman, ni minsan, hindi niya binigyan ng pagkain, hindi naman niya binastos, hindi niya tinadyakan. Ang problema lang, hindi niya pinagamot si Lazaro. Hindi niya binigyan kahit na pinaupo lang doon sa kanyang upuhan. Yun ang kanyang problema. Kasi kung titignan mo yung mayaman, wala naman siyang ginawa . Wala ang kwentong makikita dito na nagnakaw siya o naglayit siya ng kapwa niya. Wala kang makikita dito na kwento ng mayaman na ganun. Ang problema lang niya na nakita niya ang kanyang kapatid nakandusay sa kanyang lalim ng kanyang lamesa o parang ganito na yung nahuhulog na pagkain ng mayaman yun ang kinakain ay yung nahulog na pagkain ng mayaman na nahulog sa ilalim ng mesa, inayahan niya. Hindi niya binigyan ng pagkain, hindi niya binigyan ng inumin, hindi niya pinagamot. Kaya meron ding kwento dito sa John nata yun. Sabi ng Panginoon, pagdating niya, ihiwalay niya yung kambing. Kung ano yung ginawa mo sa kapwa mo, kung yung mayaman ay ginawa niya yon na pinagamot niya si Lazaro, baka makapasok siya sa kaharian ng Diyos. Pero hindi niya pinakialaman. Hindi niya ginawahan ng kabutihan. Hindi niya pinagamot o dinala sa ospital. Yun ang ginawa niya. Nagpasasa siya dito sa mundo. Parang tayo. O ako na lang. Sabi ko, pag natapos yung mga anak ko, okay na. Okay na . Meron kaming kabuhayan. Pero tinatanong ko sa sarili ko, Lord, anong nangyari sa buhay ko? Bakit ako ganito? Sabi nga sa inyo, sabi nga kay Paz, mahirap na hindi lang pala bilang Kristiyano ka na hindi ka nadaranas. Napakabigat. Sabi nga ni Pastor, nalampas namin, hindi. Hanggang ngayon, dinadanas ko pa. Siguro kung, sabi nga, gusto ko nang tumigil .
Pero sabi ng asawa ko, sister na, wag. Baka lalo kang mapalayo. Pinaglalabanan ko kasi hindi mo talaga malalabanan. Kalaban natin spiritual. One day, siguro, tatayo rin ako ulit o magte-testimony sa tamang oras na naayos ko na o inayos na ng Panginoon yung buhay ko na napapalayo dahan-dahan sa Kanya. Sa verse 27, sabi niya, at sinabi ng mayaman, kung ganun po ang mga Abraham, pinanig ko sa inyo, papuntahin si Lazaro sa bahay ng aking ama. Sa verse 28, sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki, paparunin nga nyo siya upang balaan sila at nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. Sa atin, ang sinasabi nitong mayaman, meron pa siyang 5 kapatid. Tayo kaya, bilang Kristiyano, kung yung message ni Paz nung Sunday, sabi niya, ibalita ang mabuting balita. Ibinabalita ba natin sa ating mahal sa buhay o sa ating kapwa-tao na malapit nang dumating si Christ? O sa ating lang sarili? O ginagawa lang natin para tayo sabing isang Kristiyano? O pagpunta natin sa church, pagbalik natin ay ganun pa rin ang ating ginagawa? Gusto rin ba natin na tayo lang ang makakilala sa ating Panginoon, kagaya ng mayaman? Siguro ang mayaman, alam niya rin ng Diyos. Alam niya rin si Christ. Pero nakalimutan niya na nagpasasa siya dito sa mundo. Yung mga bagay na nakikita sa mundo, nagpasasa siya doon. Tapos sa verse 9, ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanilang ang mga sinulat ni Moises at ang mga propeta, pakinggan nila mga yon. Tapos verse 30, hindi sapat ang mga yon, tugon niya. Ngunit kung pumunta sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, tatalikdan nila ang kanilang mga kasalanan. Ibig sabihin, kung bubuhayin niya ba si Lazaro, sabi niya, buhayin mo si Lazaro. Tatalikdan ba nila ang kanilang kasalanan? Kung si Christ nga, di ba, nabuhay siya. Merong hindi naniwala hanggang ngayon. Meron pang mga hindi naniniwala na may buhay na wala hanggan. Ang kala nila, sabi nga, pag namatay ka, pag pumunta ka doon, kung nasa yung kala ng tao, pag namatay, pupunta na siya sa impyerno. Hindi naman eh. Sa mga ibang pag namatay ka, ipapanalangin ka nila para daw yung mga kasalanan may mapatawad. Pero tayo bilang Kristiyano, may pag-asa pa habang nabubuhay tayo o nabubuhay ang ating mahal sa buhay, ay pwede natin sila panalangin upang hindi sila dumako kung nasaan yung mayaman. Baliktad kasi, pagkang namatay na, doon ipinapanalangin yung namatay. Kailangan yung, habang nabubuhay ang isang tao, habang may karamdaman ng isang tao, dapat doon natin siya ipanalangin. Doon natin sila puntahan. Yun ang pinagkaiba ng mayaman eh. Tayo, ginagawa ba natin yun bilang Kristiyano? Napupunta lang tayo sa church o sa Bible study? O yung mahal sa atin sa buhay na hindi pa o yung may mga sakit o nakakulong, napupuntahan ba natin yun? Na nasasabihan natin ng salita ng Diyos na ang Panginoong Jesucristo lang ang ating daan. Sabi nga sa John 14, ako ang daan at katotohanan. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Si Jesus Christ lang naman ang patutuhan natin. Tapos sabi sa last 31, sinabi sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin sila paniniwalain kahit isang patay na muling nabuhay.
Ang nagkukwento nito si Jesus Christ. Kasi siyang nagpunta doon. Kaya nga nung nangaral siya doon, di ba? Marami siyang dinala. Dito naman sa kwento na ito, sana mayroon tayong matututunan. Kung ano yung ginagawa natin sa ating kapwa na may sakit, nakakulong, o anuman karamdaman niya, o anuman ang ginagawa niya, hindi na siya anuman ang kanyang pangangailangan na humingi sa iyo, pakatanda natin, ginagawa natin yun sa ating Panginoong Diyos at sa ating Panginoong Hesus. At kung ano yung ginagawa natin sa kapwa natin kagaya ng mayaman, na pinabayaan lang niya, hindi niya pinagamot, hindi niya kinumusta kung anong kalagayan niya, pinababayaan niya dinila ng kanyang mga sugat ng aso, mapupunta tayo doon sa Hades. At pagdating sabi nga sa Revelation, meron doon pagdating ni ating Panginoon, itatapon niya ang mga tao doon sa Hades na napakainit. Kaya dito meron tayong natutunan na dalawang bagay lang. Nasaan ka dito sa dalawa na ito? Nasa mayaman ka ba? O nasa kay Lazaro ka? Kung ano man kung nandito man ako ngayon sa mayaman, sana ayaw ko mapunta. At may walay ako sa aking mahal sa buhay na akala ko okay na ako pero hindi pala. Kayo makakasagot nun kung nasaan kayo. At kung kayo naman ay nakay Lazaro, kung ano man ang dinadanas nyo sa buhay nyo, sakit, hirap, o mga inalipot siya kayo ng mga tao, sinasabihan ng hindi maganda, lalo na sa sakit sa puso at isipan. Dahil kung mapapalayo kayo, mapapalayo tayo sa ating Panginoong Hesus. Sabi nga, dalawa lang ang kalaban natin. Naglalaban yan sa isip natin. Kung ano man ang dinaras ni Lazaro sa buhay niya nung nandito siya sa mundo, hindi siya nagtanong. Hindi siya, bakit nangyayari ito sa buhay ko? Pero yung mayaman, nagpasasa siya sa mundong ito. Sabi nga, one day, kung nalampasan ko na yung dumarating sa buhay ko, ay matetestimony ko sa inyo bakit na napakahirap, na kahit na nagbabasa ka na, naglilingkod ka na, dumadanas ka pa ng pagsubok. Dapat pala huwag mo na palang, nung binabasa, dapat pala hindi mo tatanungin ang Panginoon bakit. Dapat pala magpasalamat ka. Lord, salamat. Ano man ang dumarating sa buhay ko na ito, nandyan ka sa tabi ko, na hindi mo ko inahayaan. Sana maging simbolo ito na itong kwento sa Lucas at ang mayaman at si Lazaro sa buhay natin. Dito nagtatapos ang ating Yun, siguro naunawaan na naman po natin yung senior ni Brother Edward. Ano po, bagaman medyo, doctrinal, sabihin na natin, medyo mabigat yung, yung message tonight, no? At alam ko how many times ko na rin naman na-share yon kasi yung pinag-usapan natin dito is about Hades, at yung Hades, alam niyo naman, it is a compartment. Ito yung waiting area, okay? So, in fact, yung mga tao na talagang they did not live according to the will of God. Kasi yung tao na to, itong mayaman na to sa Luke chapter 16, makikita natin, hindi lamang dahil hindi siya tumulong,
But because makikita natin, meron siyang tinatawag na yung pride naroon kasi. Kumbaga, hindi niya alam paano i-manage yung mga bagay na pinagkatiwala sa kanya ng Panginoon. Remember this, kaya kayo nariyan sa kalalagayan na yan, no? Is para tayo maging mabuting katiwala. Hindi para mag-take pride sa ating sarili na because ako yung nagtrabaho, no, ako yung nagsumikap, sa akin lang to. Yung mayaman na yon, binigyan siya ng pagkakataon ng Diyos para maging mayaman. Para makaranas ng mga uri ng mga karangyaan sa kanyang buhay. Pero ang ginawa niya is sinarili niya lang, naging self-centered siya. No, hindi siya nagbigay ng puwang sa kanyang puso para sa ibang tao. Kumbaga, ang inisip niya lang yung sarili niya. Just like here sa atin, no, yung mga ating mga ministry dito, no, siguro nga, bahagi ito ng message tonight. Kasi isang bagay ito na nagbibigay sa akin ng kalungkutan kasi marami mga members in the church, marami mga tao, mga Kristiyano, no, na naging makasarili sila. Lagi na lang nilang iniisip yung sarili nila. Ayaw nila na maging bahagi sila ng kagalakan o kaligayahan ng ibang tao. No? Dito sa church sa atin, dapat we must always learn to impart things to others. Ibig sabihin, wag mong ipagkait kung ano man yung mga bagay na meron ka. Nakanyo po ba yan? Even that life, hindi naman sa iyo yan eh. It is to God, sa Diyos yan. Para sa Diyos yan. Kaya nga tayo binigyan ng lakas, ng kamay, ng paa, binigyan niya tayo ng trabaho, binigyan niya tayo pagkakakitaan. No? Ito ay para sa Diyos, para gamitin para sa Kanya. Itong mayaman na to, hindi niya ginamit for that purpose. For the glory of God. Hindi niya ginamit. At alam naman natin kung anong nangyayari sa mga tao na they are always focusing on themselves. Alam niyo sa Luke chapter 12, kung pupunta tayo, just want to share it to you. No? Sa Luke chapter 12, makikita natin, tingnan po natin. Very serious kasi ito pag-uusap na to regarding sa nangyari dito sa mayaman na to. Sabi niya rito sa chapter 12 ng book of Luke, verses 13 hanggang sa 21. Ang sabi niya, basahin po natin dito. Sabi niya, sinabi sa kanya ng isa sa maraming tao, Guro, sabi mo sa aking kapatid na bahaginan ako ng mana. Okay? Tingnan natin. Subalit sinabi niya sa kanya, lalaki, sino ang nagtalaga sa akin upang maging hukom o tagapamahagi sa inyo? Verse 15. Sinabi niya sa kanila, mag-ingat kayo at magbantay laban sa lahat ng kasakiman, yung greed. Okay? Sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa kasaganaan ng kanyang mga ari-arian. Okay? Kasi alam ng tao, because naroon siya sa posisyon o kalalagayan that he has everything, so this is life. Ang sinasabi niya, this is it. For me, ang nais ko na lamang, because nakamit ko na yung lahat sa aking buhay, maganda na yung trabaho ko, may bahay ako, may kotse ako. So for them, that is life. Ay hindi nila alam na merong hangganan ang buhay dito sa mundo. And ang mga tao po ay laging nag-i-invest sa kanilang buhay pagdating sa mga ari-arian, like here on earth. Yun ang kanilang ini-invest. Kung tatanungin mo yung mga tao, anong gusto nila? Magkaroon ng bahay, ng lupa. Tama ba yan? Ng business. Hindi masama. Hindi naman masama yun eh. In fact, gusto rin naman ng Panginoon na magkaroon ka ng ganung bagay. Okay? I'm not saying na hindi kayo dapat mangarap. I'm not saying that. Kasi ang Diyos gustong-gustong nga na tayo po'y makaranas ng mga bagay na yan. Nako niyo po ba? Amen. Ang sabi niya sa 16, nagsalaysay siya sa kanila ng isang talinghaga. Ang lupain ng taong mayaman ay namunga ng sagana. Ang sabi niya, 17, inisip niya sa sarili, anong gagawin ko sapagkat wala akong mapaglagyan ng aking mga ani? Ibig sabihin, talagang marami na, mayaman na siya. No? Verse 18, sinabi niya, ito ang aking gagawin. Gigibayin ko ang aking mga kamalig at magtatayo ko ng mas malaki at doon ko titipunin ang lahat ng aking mga butil at mga pag-aari. Parang sinabi niyang, yung aking imbakan, yung kwarto, sabing ganon, o yung building na to, is not enough sa mga bagay na meron ako ngayon. So ang gagawin niya, gigibayin niya yung kwarto na to o ang building na to and then magtatayo ko ng mas malaki. Ang sabi niya, punta tayo ng 19. Anong sabi niya? At sasabihin ko sa aking kaluluwa, sa aking sarili, sa aking isipan, sabi niya ganon, kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakaimbak para sa maraming taon. Magpahinga ka, kumain ka, uminom ka, magsaya ka. Yung retirement days niya. Okay? 20, anong sabi ng 20?
Subalit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, you fool. Sabi niya, sa gabing ito ay kukunin ang iyong kaluluwa o ang iyong buhay at kanino kaya mapupunta ang mga bagay na inihahanda mo. Tingnan 21. Gayon nga ang nagtitipon ng kayamanan para sa kanyang sarili, subalit hindi mayaman sa Diyos. Tingnan natin, hindi masama na mag-ipon ng kayamanan. But the problem is this, the purpose of collecting wealth or having too much wealth. Nakuha? Hindi masama maging mayaman. Okay? Hindi masamang maging mayaman. Tandaan po natin yan. Pero kung paano natin iingatan yung kayamanan na pinagkatiwala sa atin, makikita natin sa Luke chapter 16 kanina, hindi naging mabuting katiwala yung mayaman. Merong pulube, naroon si Lazaro, walang makain, pero hindi man lang niyang inabot kahit ano man lang. Okay? Ito kasi yung gustong itakal ngayon sa atin no? Na kung saan tayo po ay hahatulan ng Diyos according to what we have done. Yun ang isang bagay na nais iparating sa atin ngayon. Paano mo ininvest ang buhay mo? Paano mo ininvest or ginamit o ikaw ba'y naging mabuting katiwala sa mga bagay na pinagkatiwala sa iyo ng Diyos? Tandaan natin, we are accountable of everything that we have, every possession that we have, every strength, every energy, every wisdom, every knowledge, no, every skills and talent that we have. Kung ano man yung meron tayo ngayon, no, tayo po ay accountable before God kung paano natin ito ginamit. Praise God sa iyo, pinadanas ng Panginoon yan. And the purpose of that is for it to overflow. Nakuha, hindi para lang manatili sa iyo na may mga taong nangangailangan at wala kang man lang pakiramdam na dapat tulungan ko to. Tandaan natin yung sinasabi kanina sa 21. No? Kaya nga ang sabi ng Luke chapter 18, napakahirap makapasok ng taong mayaman sa kaharian ng Diyos. Tama? Nandiyan ka ba? Amen. Sabi dun sa verse 24, 18:24 ng Luke. Ano sabi niya? Baka sabihin niya, sa akin lang to. Luke 18:24, basahin natin. Tumingin sa kanya si Jesus at sinabi, napakahirap sa mga may kayamanan ang pumasok sa kaharian ng Diyos. Again, I'm not saying na huwag kang yumaman. Hindi yon. Pero talagang napakahirap. Kasi nagiging greedy sila. Nagiging makasarili sila. Nagiging ma-pride sila. No, kaya nga ang sabi ni David, Lord, ano sabi niya? Huwag mo kong payamanin. Baka kalimutan kita. Huwag mo naman akong pahirapin. Baka isumpa kita. So meaning to say, si David po ay naghihingi lamang ng mga bagay that he can manage. Tama? Yung sapat lang, yung sufficient lang para siya ay mabuhay. Alam naman natin yun that there is a place that is waiting for us. Merong isang lugar na naghihintay sa atin. Tama po ba yan? And that is heaven. Tama? Kasi ako, ayaw kong pumunta sa impyerno, kaya sabi ko, hindi naghihintay sa akin ng impyerno. Pero sa lahat ng tao, merong impyerno naghihintay. Yun yung tinatawag na Hades, o yung Sheol sa Hebrew. Pero may dalawang bahagi pa, na kung saan, yung kasing Hades o yung Sheol, doon lang yung compartment, that is the waiting area. So lahat ng mga namamatay na tao doon pumupunta sa Hades. Okay? Doon siya napupunta sa Hades. Yung isa doon sa Sheol, yung isa doon sa Abraham's bosom, which is the paradise. Kaya nga ang sabi ni Jesus, again, ulitin ko lang sa inyo, nung nakapako si Jesus, ang sabi nung nasa right hand, nasa right side niya, ang sabi niya, Lord, remember me when you are, remember me, sabi niya. No? Ngayon ang sabi ni Jesus, today you will be with me in paradise. So namatay yung nasa kanan niya at napunta sa paraiso. Naroon sila sa Hades. Ang Hades hindi lugar lamang ng mga masasama o ng mabubuti. No? Hindi lang one side, kundi ito yung waiting area ng lahat ng taong namatay. Okay ba 'yon? But the problem is
pag dumating yung judgment, kasi tinakal kanina about judgment eh. So ang tao, kapag nangamatay na lahat, wala na lahat, nagkaroon na ng rapture, okay? Pag nagunaw na yung mundo, may tinatawag na Tartaros o yung Gehenna. Okay? Yun ang pinaka. Yun ang pinaka. Mas nakakatakot doon yung Gehenna. Or yung Tartaros rather. No? Na kung saan nadudun talaga yung pinaka-final, sabihin na natin na paglalagyan ng tao. Naku niyo po ba, church? So, hindi biro. Hindi biro yung mga bagay na ginagawa natin dito sa mundo. That's why let us always watch out. If you're not serious when it comes to your spiritual life, when it comes to your commitment kay Lord. Kasi akala ng mga tao, they go to church, naglilid sila ng worship, nagpipreach sila, leader sila, nandoon na yung confidence nila na talagang they will go to heaven, which is wrong. Hindi ganun yun. Tandaan natin, lahat ng gagawin natin, lahat ng iisipin natin, lahat ng sasalitain natin, lahat ng motibo natin, i-wait ni Lord yan. Titimbangin niya yan. Susukatin niya yan. Kung ginawa mo lang yan, dahil sa nais mo na kay matanyag mapapurihan, no? Definitely, hindi ka mapupunta sa kalangitan. Kapag hindi tayo naging committed sa ating paglilingkod sa Panginoon, no? Wala tayong pakialam. Simple lang naman yun eh. Kasi kung titingnan lang naman natin yung sa Luke chapter 16, nakala lang natin, hindi lang tumulong eh. Hindi nagbahagi. Tama ba? So tayo kapag hindi tayo naging bahagi sa kagaanan ng bawat isa, then we are accountable before God. Nakuha niyo po ba, church? Lahat ng ginagawa natin, tandaan natin yan. Ang sabi ng Panginoon, ina-account niya, kaya nga accountable tayo, ina-account niya yan. Lahat ng ginagawa natin, ano man yung motibo natin, lahat yon nakasulat. Kaya nga kapag haharap tayo sa Panginoon, no? Kapag haharap tayo sa Panginoon, lahat ng ginawa natin na lihim, hayag, no? Kung ano may mga motibo natin doon, iahayag ng Panginoon sa atin yan. Iahayag niya. Kaya nga, di ba sa Bible, sa Matthew chapter 7, verse 21, ang sabi ng Bible doon, hindi lahat ng tumatawag na Lord, Lord, ay maliligtas or makakapasok sa karya ng Diyos. Kaya nga, tingnan niyo po itong bagay nito, no? Marami mga tao, they think na kapag namatay sila, sa langit sila pupunta dahil mabuti sila, dahil mabait sila. Hello? Si Satan, kaya magbigay. Satan also believe in God. Hindi yun ang batayan dahil naniniwala ka sa Diyos, dahil mabait ka, hindi lang yun. Huwag lang tayong maging specific sa ibang bagay lang. Kailangan maging mabuti ako para mapunta ako sa langit. Hindi lang po ganon. Naku niyo po ba? Kailangan tignan natin lahat ng bawat kilos natin, bawat galaw natin. No? Lalo na kapag alam nga natin yung Bible eh. Ang sabi dito, mas higit ang ating pananagutan. Everything will be accountable. I-account lahat ni Lord dyan. Naging tapat ka sa ibang bahagi, sa ibang bagay, pero hindi ka naging tapat sa ibang bagay. And sometimes, pinipili lang natin yung mga bagay na kung saan gusto nating maging tapat. Pero sa ibang bagay, ayaw nating maging tapat. Lalo na pag ginamit natin that God is gracious, mabuti ang Panginoon, naiintindihan niya. Tanggalin natin yon. Na lagi natin sabihin, naiintindihan naman ni Lord eh. Tanggalin natin yon. Kahit sabihin natin, alam naman ni Lord na meron akong ibang bagay na ginagawa. Alam naman niya, pamilyado ko. Alam niya, may trabaho ako. Alam naman niya. God knows everything, yes, definitely. Psalm 139, God knows everything. Pero hindi yun ang magiging dahilan natin. Nakuha po ba natin? Kahit na busy ka. We must always prioritize God in our life. Because the moment we prioritize God in our life, ang dali nating gawin ng isang bagay. Tama ba? Kasi tayo kapag priority natin ang isang bagay, dahil because this is your priority, then nasasacrifice mo sometimes yung time para lang sa priority mo. Tama po ba?
Because God is your priority, or there are things in your life na talagang you give so much priority, nasa-set aside mo yung paglalaba mo, nasa-set aside mo yung personal needs mo because of this priority in life. Kaya nga sabi ng Panginoon, seek first the kingdom of God and His righteousness. Yun ang inutos niya sa atin eh. Yun ang inutos niya. Kahit nasa trabaho tayo, dapat, ang sabi sa Bible, napapapurihan ng Diyos sa ating workplace. Be a blessing in your workplace. Sabi gano'n, maging pagpapala tayo sa lahat ng ating ginagawa. Okay? Maaring siguro, we're just pleasing people. Ang sabi naman ni Peter, be a God pleaser. Sabi niya, Acts 5:29. Laging yun ang gagawin natin. Hindi yung mapapurihan tayo ng mga tao. Siguro, nagbibigay nga tayo, pero gusto lang nating mapapurihan tayo. Then, again, mali yun. Hindi nagiging way yun para tayo mapunta sa kalangitan. Kaya nga, let us always examine our motive, our heart, no, our mind, everything. No? Everything. Kaya sabi ng Panginoon, sabi ni David, Lord, no? Know my thoughts. Alamin mo ang lahat sa akin. Kung meron ng mga bagay na hindi angkop sa kalooban mo, tanggalin mo to. At ang sabi naman ni Jeremiah, Panginoon, husgahan mo ko ayon sa iyong katuwiran, hindi ayon sa iyong puot. Sapagkat kung tayo hatulan ng Diyos ayon sa kanyang puot or galit, sigurado, hindi tayo mabubuhay. No? But praise God, there is this righteousness, no, na talagang ginagamit ng Panginoon sa mga sumusunod sa Kanya. Kaya hindi natin madadaya ang Panginoon. Alam niya. Okay? Alam niya yung motibo mo, alam niya yung kung ano man yung mga reason mo, alam niya lahat yan. Maaring maloko natin, malilang natin yung ating katabi, pero huwag si Lord. Hindi siya. Amen po ba?